ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Yung mga tiga Davao de Oro, nasaan po sila? At narito rin po ang ating Vice Governor, ang aking tiyahin na si Vice Governor Lorna Bautista. Diyan po siya. Ganon din po ang mga taga Davao del Norte. Yung mga taga Davao del Sur. Siguro parating pa lang sila. Yung mga taga Davao Occidental. Mga taga Davao Oriental. Lahat ho ng mga kasama natin, yung mga undersecretaries, assistant secretaries, ang ating director, at ang mga DAR officials and employees ng Region 11. Palakpakan ho natin ang DAR family. Ladies and gentlemen, pipiliin ko pong magsalita ng Bisaya. Maayong buntag kaninyong tanan. Nalipay ko nga makatambong midiri sa inyong syudad na Panabo. Mabuhay mo tanang mga agrarian reform beneficiaries dinhi. Naintindihan mo ba ninyo yung Bisaya ko? Naintindihan mo ninyo? Mabuti pa kayo, naintindihan nyo. Ako hindi. Ngunit, sadyang napaka-swerte ho natin itong araw na ito. Dahil, bagamat sa 25 pa lang ang Christmas, December 25, naririto na ang ating Pangulo at meron ng pa-Christmas sa ating lahat. Pakinggan natin ang kanyang talumpati mamaya. Ang sabi ho ng ating Pangulo, doon sa unang State of the Nation address niya, agrarian reform is not only about land acquisition. Agrarian reform is about support services and distribution of lands. Napakagandang balita ho, dahil lalo na para kay Mr. Guillermo B. Quilisadio na 34 years, 34 na taon pong naghintay para sa kanyang titulo. Ngayon, makukuha na ninyo ang inyong titulo. Ganon din ho, si Mr. Cesario B. Quilisadio Jr. ng Santo Tomas, Davao del Norte. 34 years naghihintay. Ganon din po si Mr. Dioscoro Blando. 6 na taon na hong naghihintay. Nasaan po ba sila? Yung mga ating mga kasamahan, andyan po sila. Tumayo nga ho kayo. Kayo po at 10 ng inyong mga kasama, dahil ho na pinag-utos ng ating Pangulo, bilisan ang pamimigay ng titulo sa mga agrarian reform beneficiaries. Sa wakas, makukuha na ninyo ang inyong titulo. Maraming salamat po. Alam nyo po, pag nakikita ko po yung mga katulad ninyo na may mga edad na mga katulad namin, na may edad na. Naalala ko ho itong istorya tungkol sa ama ng ating mahal na Pangulo, the late President Ferdinand Marcos Sr. At ganoon din ho ang aking lolo na siya po ang secretary naman ng ama ng ating Pangulo ng Agrarian Reform, Secretary Conrado Estrella Sr.
Nung isang okasyon po, natanong po ng mga media, ng mga periodista, sabi ho nila tinanong nila ang mahal na Pangulong President Ferdinand Marcos Sr., Mr. President, mukhang ang lakas-lakas pa ho ninyo. Nakikita namin talagang kuwan pa ho kayo, alisto pa ho kayo, malakas pa ho kayo. Ano ho bang sekreto nyo? Ang sabi ho ng ating mahal na Pangulo, noon, ito ho'y kwento ng aking lolo . Ang sekreto ko ay gulay sa umaga, gulay sa tanghali, at gulay sa gabi. Ayan ang kinakain niya. Ganun ho ba? Sabi sa kanya. Oo, ganun kami mga Ilocano. Sino ho mga Ilocano rito? Naimbag nga bigat kada kayo amin, apo. Ayan, meron pala. Yun nga ho, nung tinanong ang ating mahal na Pangulo, gulay sa umaga, gulay sa tanghali, gulay sa gabi, kaya malakas pa rin. Tinanong ho, ilang taon na ho kayo? Ako, mga 89 na ako, sabi niya. Tapos, yung lolo ko naman, nakita nila, tinanong nila, Secretary Estrella, bakit mukhang malakas pa kayo? Ano ho bang sikreto ninyo? Ang sikreto ko, isda sa umaga, isda sa tanghali, isda din sa gabi. Ganun ba? Ilang taon na ho kayo? Ako, mga 90 na ako . Sabi ng lolo ko. Pagkatapos may nakita silang agrarian reform beneficiary na matanda na. Kulubot na yung muka. Medyo kuba na. Kaya in-interview, Tatang, sabi nila, ano ho bang sikreto nyo? Bakit matanda na ho kayo? Mukhang mabilis pa kayong maglakad. At panik-panaog pa kayo sa hagdanan. Mukhang malakas na malakas pa kayo. Sumagot ho yung kulubot ang muka. Sabi ho niya, ako? Pati ho boses, ako? Sabi niya. Ang sikreto ko, sex sa umaga. Sex sa tanghali. Sex uli sa gabi. Sabi. Ganun mo ba? Yan ang sikreto nyo. Ilang taon na ho kayo? 46. Kaya, ito, si Secretary Anton Lagdameo, palagay ko 46 years old pa lang ito. Nasosobrahan ho . Kaya ho yung mga beneficiaries natin na matagal na kayo naghihintay. At kayo pong lahat na mga agrarian reform beneficiaries, huwag kayong mag-alala dahil sa pinag-utos ng ating mahal na Pangulo na hindi lang titulo ang ating ibibigay. Meron pa siyang sasabihin mamaya. At kung papalakpak kayo. At para po sa lahat ng ating mga agrarian reform beneficiaries, nais kong malaman nyo na ipinag-utos ng ating mahal na Pangulo na magbibigay po tayo sa inyo ng mga mini rice mill with sifter, mga farm tractor, mga hammer wheel, mga furrower, hauling truck, mga floating tiller, two-wheel drive tractors, three-wheel cargo vehicle, solar-powered irrigation, at marami pa pong farm machineries and equipment. Ganyan kayo kamahal ng ating Pangulo. Mahal na mahal natin nga Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. at saka Secretary Estrella. Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating pinakamamahal nga Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ako po si Ernesto Bagtian, isang agrarian reform beneficiary ng ARB ng Andap ni Bataan, Davao de Oro. Isang karangalan po para sa akin ang makatayo rito sa harapan nyo ngayon upang ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat at hindi lang po
sa akin, kundi sa libo-libong beneficiaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program sa probinsya ng Davao de Oro. Marami pong salamat sa inyo, mahal na Pangulo. Para sa aming mga mag-uuma, magsasaka, ang inyong pag-alis ng aming bayarin, obligasyon sa Land Bank of the Philippines na pinagtibay sa pamamagitan ng Republic Act 11953 ay isang biyaya. Lubos po kaming nagagalak, mahal na Pangulo, dahil ito po ay isang napakalaking tulong sa amin. Para sa aming Dabawenyos, nawad-an jud mi og bugat nga pas-anonon. Ika nga sa Tagalog, dahil sa tulong nyo, kami ay nawala ng mabigat na pasanin dahil sa Republic Act 11953. Ang pira dapat namin gamitin, naming pangbayad sa lupa, ay may pangbili na namin ng pagkain, may pangbigay na namin sa aming mga anak para sa pamasahing patungong paaralan, allowance ng aming mga anak sa school at sa iba pa. Napakalaking tulong po ninyo ang ginawa sa amin. Lubos po namin hinangaan ang inyong dedikasyon at pagmamahal sa magsasaka. Sana po magpatuloy pa ang inyong pagsisikap kasama lahat ng mga opisyal at kawani ng gobyerno. Lalong-lalo na po ang DAR na siyang naging instrumento ng Diyos upang ang aming pangarap na lupang sakahan ay makamtan. Pangako po namin sa inyo, Pangulong BBM, na gagamitin namin at payayabungin pa ang biyayang ito upang maging huwaran ng tagumpay at pag-unlad sa iba pang mga magsasaka. Mabuhay po kayong Pangulong Bongbong Marcos, taos pusot namin kayong iniibig at pinasasalamatan. Naway patuloy kayong pagpalain ng Diyos at bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mga kasamahan ko sa pamahalaan, mga kababayan, maayong adlaw kaninyong tanan. Ang rehiyon ng Davao ay may espesyal na bahagi sa aking puso. Hindi ko po malilimutan ang mainit na suporta at pagmamahal na pinadama ninyo sa akin noong panahon ng kampanya at sa bawat na pagkakataon na mapupunta ako rito sa rehiyon ninyo. Dahil dito, masaya akong masaksihan ang patuloy na pag-unlad ng inyong lugar. Hangad ko na sa susunod na pagbisita ko rito ay pasisilayaan na natin ang Tagum City Bypass Road at ang Island Garden City of Samal Circumferential Road. Sa 2026 pa raw po matatapos, pero mas maganda kung mas maaga at pipilitin natin mas mabilis at mas maganda pa ang pagpapatayo na yan. Hindi lang po yan, inaabangan din ang pagbubukas ng Carmen Tagum City Coastal Road. Tiyak na makakatulong ito sa pagpapabuti ng sitwasyon ng trapiko at pagpapabilis ng galaw ng inyong transportasyon at pagpapaunlad ng negosyo, turismo, agrikultura. Mas bibilis ang biyahe ng mga produkto, mas magiging madali na ating maipaparating ang mga tourist spot tulad ng mga beach, mga ilog at mga parks dito. Lalo pa natin maitatampok ang angking talento ng mga Dabawenyo sa buong bansa at sa buong mundo. Para po sa kaalaman ng lahat, nag-organize po ang tanggapan ng Pangulo, katuwang ang Department of Education ng isang parole-making contest. Sa 148 pampublikong paaralan na lumahok, ang Panabo City National High School ang nanalo bilang second place nitong Pasko na ito. Ipinamalas ng mga estudyante ng Panabo City National High School ang galing, ang husay at pagkakamalikhain. Kaya naman, buo ang aking suporta sa lahat ng mga proyekto at programang naglalayon na maisulong ang pagpapalawig ng turismo, pag-asenso ng inyong rehiyon at pagkilala sa inyong galing. Itong araw po na ito ay isang patunay sa pangako kong iyan. Narito ako upang ipamahagi ang mga sertipikong magpapalaya sa ating mga agrarian reform beneficiary sa inyong pagkakautang sa lupang pang-agraryo. Ang paggawad ng mga certificate of condonation with release of mortgage o yung tinatawag nating COCROM ay bahagi ng pagpapatupad ng isang bagong batas, ang New Agrarian Emancipation Act. Ang programang ito ay naglalayong gawing ganap na tagapagmamay-ari ng inyong mga sinasaka. Ibig sabihin, wala na po kayong iisipin na babayarang amortisasyon, interes at iba pang mga surcharge. Sa madaling salita, lahat ng inyong utang burado na, limpyo na tanan.
Sa buong Region 11 ay magbibigay tayo ng mahigit 11,000 kokrom para sa mahigit 9,000 benepisyaryo. Ito ay may kabuuang lawak na mahigit ng 13,000 ektarya na nakakahalaga ng mahigit 6 milyong piso. Una natin igagawad ngayong araw ang mga kokrom sa mga benepisyaryong nagbumula sa probinsya ng Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental. Bago matapos ang taon, ay isusunod naman natin para sa mga Agrarian Reform Beneficiary sa Davao del Sur, Davao Occidental at sa Davao City. Mahigit 600 e-title sa mga ARBs mula sa Davao del Norte, del Sur ang ating ipapamahagi nang sa gayon magkaroon na ng sariling titulo sa lupang inyong sinasaka. Ito naman ay alinsunod sa proyekto ng DAR, gaya ng split project at ng land acquisition and distribution. Ito ang layunin nito ay mas pabilisin ang paghahati ng lupa para sa ating mga farmer beneficiary at ang pamamahagi ng mga lupang sakahan para sa mga magsasakang walang sariling lupain. Kaya naman, nagpapasalamat tayo sa World Bank dahil katuwang sila ng DAR sa pagpapatupad nito. Bukod pa rito, mamamahagi rin tayo ng mahigit 140 Certificate of Land Ownership o CLOA sa Davao City. Patuloy po ang pagsisikap ng gobyerno na mabigyan kayo ng mga proyekto na makakatulong sa pagpapalago ng inyong mga sakahan at magpapatatag sa sektor ng agrikultura. Mabuhay ang ating mga magsasakang Pilipino! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Daghang salamat!